Umaabot sa 61 billion pesos ang kita ng casino sa isang taon. Anong casino at sino ang may-ari nito? Ang casino ay pampalipas oras ng mayayaman at tambayan ng mga nalulong sa laro. Kaya naman isa ito sa mga negosyong malakas kumita. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 8 pinakamalakas kumita na casino sa Pilipinas base sa kanilang total gross revenue sa nakalipas na taong 2023. Number 8. Royce Hotel and Casino, 4.9 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Oxford Princess Casino ang dati nitong pangalan na pagmamay-ari ng mga politiko mula sa probinsya ng Isabela, ngunit nalugi. Ibinenta ito kay Rodolfo Bong Pineda na mula sa pamilya ng mga negosyante at politiko sa Pampanga at pinangalanang Royce Hotel and Casino. Noong December 2022 ay nag-expand ito at nagbukas ng bago at mas malaking hotel and casino na mayroong halos 1,200 slot machines at table games sa tabi lamang ng kanilang unang building. Number 7. New Star Resort and Casino, 5.5 billion pesos revenue. Ito ay nagbukas noong 2022 sa Cebu City at ang pinakamalaking casino sa labas ng Metro Manila. 537 million US dollars o 35 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ito ng Gokongwei family na may-ari ng Robinsons. Mayroon ditong 1,500 slot machines at 250 table games. 2 ang luxury hotels dito, ang New Star Hotel at Philly Hotel. May high-end mall, VIP cinemas at skydeck kung saan kita ang view ng syudad ng Cebu. Number 6. The Heights Resort and Casino, 7.9 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga at ito ang pinakamalawak na integrated casino resort sa Pilipinas na may lawak na 309 hectares. Ito ay nagbukas noong 2019 at pagmamay-ari ng mga negosyanteng Koreano na pinamumunuan ni Lee Shin-kun. Mayroon ditong man-made lake, indoor water theme park, luxurious villas, condominium towers, Singapore International School, 36-hole golf course, restaurants at commercial establishments. Ang casino ay mayroong 576 slot machines at mahigit na 100 table games. 2 ang luxury hotels dito, ang Hyatt Regency Clark at Hilton Clark Sun Valley Resort. Number 5. Han Casino Resort, 11.9 billion pesos revenue. Matatagpuan ito sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ito ay nagbukas noong 2021 at pagmamay-ari ng Korean businessman na si Dae-Sik Han. 600 million US dollars o 35 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito. Siya rin ang nagmamay-ari ng katabing Waidus Hotel and Casino na nagbukas taong 2008. Mayroon ditong 868 slot machines, 147 gaming tables, at 44 electronic table games. Mayroong 2 luxury hotel brands sa casino resort na ito, ang Swiss Hotel at Clark Marriott. Number 4. City of Dreams Manila, 31.7 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa tinatawag na Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. Ang Entertainment City ay reclamation project na may lawak na 180 hectares at ginawang gaming and entertainment complex sa pamamahala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nagbukas ito noong 2015 at sister property ito ng City of Dreams Macau. 840 million US dollars o 48 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at SM Investments Corporation ng C Family ang majority owner nito. Mayroon silang 1,620 slot machines, 289 gaming tables at 176 electronic table games. 3 ang luxury hotels sa resort complex na ito, ang Nua Hotel, Nobu Hotel Manila at Hyatt Regency Manila. Nandito
ang indoor theme park na Dreamplay at may mall din. Number 3. Newport World Resorts, 34.2 billion pesos revenue. Matatagpuan ito sa Pasay City, Metro Manila at mayroon itong walkway na konektado sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ang unang integrated casino resort sa Pilipinas na nagbukas noong 2009 sa pangalang Resorts World Manila. Pagmamay-ari ito ng business tycoon na si Andrew Tan ng Mega World Corporation. Ang kanilang casino ay mayroong 2,223 slot machines, 455 table games, at 100 electronic gaming machines. Mayroon ditong Newport Mall at Newport Performing Arts Theater. 5. Ang luxury hotels na pagpipilian dito, ang Hotel Okura Manila, Manila Marriott Hotel, Hilton Manila, Sheraton Manila Hotel, at Holiday Inn Express. Number 2. Okada Manila, 44.5 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. 3.3 billion US dollars o 190 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ito ng Japanese businessman na si Tomohiro Okada. Mayroon ditong Grand Musical Fountain na kilala bilang world's largest multicolor dancing fountain na kasing laki ng 50 Olympic-sized swimming pools at pwedeng pasyalan ng libre. Ang kanilang casino ay mayroong 3,000 slot machines at 500 gaming tables. May luxury hotel sila na may halos 1,000 rooms at may malaking shopping at dining areas. Nandito ang malaking event venue na The Garden at indoor kids playground na Play. At ang number 1, Solaire Resort and Casino, 61 billion pesos revenue. Ito ay nagbukas noong 2013 at ang kauna-unahang casino resort sa Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. 1.2 billion US dollars o 70 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ng business tycoon na si Enrique Razon Jr. na may-ari rin ng International Container Terminal Services Incorporated. Ang casino ay mayroong 1,620 slot machines at 360 gaming tables. Mayroon ditong 5-star hotel, upscale retail outlets, at iba't ibang mamahaling restaurants. May concert venue na The Theater at Solaire, wellness spa at shooting range. Nagbukas na rin noong May 2024 ang Solaire Resort North sa Quezon City, Metro Manila. Talaga namang tiba-tiba ang mga may-ari ng casino sa Pilipinas. Sa palagay mo, dapat bang limitahan ang ganitong negosyo sa Pilipinas? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.